So isang mabisa rin itong paraan pagpunta dito sa Canada, itong tourist visa. At ano ba ang mga posibleng maging absent? Magandang balita dito, itong tourist visa na pag-uusapan natin ngayon. Bago yan, magandang umaga pala sa inyo lahat. At maganda ating mga ngayon, maganda ating panahon ngayon. Uminit siya, uminit. So parang lang yan, babae. Hindi maintindihan, di ba? Oops, peace tayo dyan sa mga, biro lang po yun. Pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, bago natin pag-usapan itong topic natin, tourist visa, kung ano ba ang magiging kahihinatnan mo rito, ano ba ang mga ng pagpunta mo rito, ano yung maging come out niya, pangit ba o maganda. So pag-uusapan natin yan, pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button at saka notification bell. At huwag mong kalimutang i-share. Okay guys, yung last video natin, kung napanood nyo, kung hindi pa, balikan nyo at panoorin nyo. Tungkol po yun sa mga student at isa nga yun sa mga tinalakay natin yung kung ano ba yung mga sistema ng student, ano ba yung magiging darat na nila rin sa Canada. So sana napanood nyo yun guys kasi sa paraan yun. At isa pang paraan ay ito namang tourist visa, which is meron na nga tayo ritong binlag, nandito na nga isang kasamahan natin Pilipino nagpunta rin dito. So, dalawang klase ang ating pakiramdam yan, isang maganda at isang hindi. Kasi po ganito, dapat po kasi bago po tayo magdesisyon sa mga bagay-bagay ng ganito, kailangan po talagang fully aware tayo kung ano po ba yung darat na natin, ano po ba ang consequences nitong papasukin mo. Tourist visa. Siyempre, ang mga kailangan lang po dito talaga, palaging kailangan lang may pera ka sa bangko at siguraduhin nila na ikaw ibabalik ng Pilipinas. Yung mga ganitong requirements, di ba? At hindi ka pwede kumbaga magdala ng kahit anong mga requirements mo para sa mga documents mo, educational documents mo, trabaho mo, mga documents na ganito, kasi bawal na bawal po yan kasi nga ikaw ay turista. Ano po ba ang tourist? Ang tourist po ay pupunta rito upang ika nga ay pasyalan itong bansa ng Canada, mamasyal ka rito at pleasure. Parang ganun, hindi po business. So, dalawang klase po yan pag pumapasok tayo sa immigration What is your purpose Ang kaibahan lang po nito, dahil nag-apply ka na lang tourist visa, may visa ka na. So, pero malamang tanungin ka pa rin ng mga immigration officer dyan dahil siyempre panghuli ito Ano ba ang purpose mo pagpunta mo rito? O siyempre, pleasure, di ba? Or mamamasyal ka, may papasyalan ako kamag-anak ko, mga kaibigan ko. Ganon. At meron checking sa airport. Kaya sinasabi ko, huwag po kayo magdadala, kayo magtuturist, huwag kayo magdadala ng any documents na magpapatunay na halimbawa, ito yung trade nyo, ito yung natapos mo, ito yung trabaho mo. May mga documents ganito, yung para bang ready ka mag-apply. Di po ba? So, ito yung mga hard copy na tinatawag natin. Marami na pong nahuling ganyan at napabalik, napauwi. Yun naman po sa soft copy, kung halimbawa gamitin natin ay USB at nilagay nyo dun yung mga credentials nyo, mga documents yung iba, mga gagamitin nyo sa pag-apply, maaaring makalusot at maaari ding mahuli. Paano kung isa lang? So pinakamaganda, huwag na kayo magdala ng kahit ano. Kasi yan naman po, kung may kamag-anak naman kayo sa Pilipinas at may nakausap na kayo rito, di okay na lang, sa kanyo na lang kunin. So yun yung sa mga dadalhin at huwag nyo dadalhin pagpunta ng Canada at huwag nyo gagawin kung kayo ay magtuturis. Isa po yan, At eto naman, ano po ba ang kahihinat na namin? Ano po ba ang sistema ng tourist talaga? Ako ba ay madaling makakuha ng trabaho dyan? Ganun po ba kahirap maghanap ng trabaho dyan sa Canada pag ako po ay nag-tour? Pag ako po ba may kakilala, pwede po ba ako mai-recommend? Mai-recommenda basta-basta na lang ng ganun. So, hindi po hindi po ganun kadali maghanap ng trabaho dito. Oo, pupunta ka sa kumpanya, mag-a-apply ka. Pero syempre, pag nakita yung status mo na ikaw ay tourist, medyo magdadalawang isip yung company. Nabigyan kanila ng work permit. Di po ba? Kasi wala kang work permit Ang permit mo lamang dito, ikaw ay mamasyal at magwaldas ng pera. Ika nga, di ba? Ngayon, kung naman po meron tayong mga kakilala at kaibigan na darating sa Canada at nairekomenda ka sa company, posible yun. Posibleng mangyari mga ganyang bagay, mga recommendation. Ngayon, ano naman ang magiging epekto nito
sa kumpanya halimbawa, ano ba yung nasa isip nila at ano ba yung mga preparasyon na ginagawa nila. So ganito po yan, ano? So posible ka rin na tanggihan kasi po ang sistema ng employment dito sa Canada ganito. Halimbawa ngayon taghirap ng employment. Pag taghirap po ng employment, maaari kang ma-hire. 'Di ba? So maaari magtiyaga yung employer mo. At pag taghirap naman, ang ika nga down yung economy or mahina yung mga negosyo, ibig sabihin nagbabawas ng tao, nagbabawas ng oras. So dito na papasok na mag-isip itong employer. Ganito po yung mga mindset nila. Kung bibigyan kita ng trabaho dito at i-apply ng work permit, kano ba katagal? So it takes mga 4 to 5 months bago ka ma-issuehan ng work permit. So, ang tagal mo maghihintay, di ba? Nang wala kang trabaho. Mahirap naman pag sideline ka dyan, under the table, baka mamaya may makapagsabi at yung pa ikasira mo right away, uwi ka na kaagad. Di ba? Mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Ngayon, dahil sa 4 to 6 months ang working permit, pag dumating yon at nasa kanila ka na, siyempre, bibigyan ka nila ng papel kasi sila nagbigay sa iyo, nagbigay sila ng work permit, bibigyan ka nila ng susuportahan ka nila para sa permanent residence mo. Ngayon, yan po ay mapaprocess ka agad. Halimbawa, sabihin natin mga kalahati ng taon pa. Ang problema rito, ang iniisip ng mga employer, pagka naging ganun ang sistema at humina yung economy. Ika nga, humina, kailangan magbawas ng oras, magbawas ng tao. Dahil ikaw ay sinuportahan ng government, ng company, nakaprocess ka, so obligado siyang mamili ng ibang tao na tatanggalin. Ang tatamaan dito, yung mga matatagal na, yung mga dinatnan mo na dyan. So, doon nag-iisip ang employer ngayon, kung gagawin ba nila ito sa simula pa lang, kasi pwedeng maka-apekto sa tagal ng processing pwedeng maka-apekto pag dumating yung time na humina na yung negosyo at mag-decide na sila magtanggal ng tao at magbawas ng oras. So ahead ang isip nila, guys. So yun yung pinakamahirap na sistema na sitwasyon ng tourist o nag-tourist ka. Maaari, imposible. Pero dun nga sa pinaliwanag ko na iniisip ng mga employer na pag dumating na yung time na, kasi po hindi natin masabi ang rito sa Canada Dito po may time na next year mahina. Na next year, boom na naman. Hiring na naman. Ganun po dito. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo na every year naman yan, mayroong mga hiring, nag-o-open yan sila. So, ganyan minsan mahina, minsan malakas. Ay plus yung mga local pa natin nandito na, di ba? So, pag tinanggap nila yon, tapos tinanggap ka, kasi yung mga yon talagang ika nga, basta pumasok na, taga rito na yan pasok na, wala nang problema sa kung ano pang mga work permit or kailangan pang kung ano. So, pagdating sa tanggalan, yun ang mahirap. Kasi mamimili yung, yung company. Ay kung syempre, hindi ka pwedeng piliin dahil ikaw ay nakaprocess. Mahirap mahinto. So, sa umpisa pa lang, parang iniisip na nila yun, huwag ko na ituloy. Huwag ko nang kunin. Nag-iisip na po yung mga kumpanya. Okay? Or, mag-aantay muna ng tamang panahon bago ka mabigyan ng LMIA o bago ka mabigyan ng work permit. Kasi po, minsan, yung sinasabi ko nga, mahina yung takbo ng ekonomiya rito. Talagang hindi sila makakapag-hire. At pangalawa, kailangan unahin yung local hiring. So, may nangyayari po na yung mga nagtuturist dito, yan, ina-accommodate nila, pinag-trade test ka, or tinitingnan ka, na-interview ka. Pero, sasabihin sa'yo, maghintay ka. Kasi bago ka po nila i-hire, kailangan yun dito muna, yung mga local. Kaya mag-isip-isip ka pagdating sa pagtuturist. Ito pong tourist, visa na ito ay suntok sa buwan. Swertihan po ito. Diba? Swertihan po ito. Maaring may magbigay ka agad sa iyo. Maaring may mga desperadong mga ibang sektor. Kagaya ng ibang mga business. Kagaya sa mga hotels, malay mo. Talagang dahil wala nag-a-apply sa kanila. Or mapunta ka doon sa medyo,
doon sa mga medyo ika nga ng mga company na nambabarat, ika nga, syempre hindi masyadong maganda yung bigay. Okay na rin for starting, di ba? Pero ito po yung mga suntok sa buwan ang tawag dito. Kaya po mag-iingat tayo pagdating sa tourist. Kasi po mahirap po ang kakaharapin yung sistema sa Canada. Either na may tinutuluyan kayo, may nagpatuloy sa inyo, pero hanggang kailan kayo patutuloyin? Magkano ang baon mong pera, magkano ang ginastos mo, di ba? Worth ba ito? So tatanungin mo po ang sarili mo, worth ba ito? Paano kung hindi? Paano kung ito isang pangako lamang ng kaibigan mong nasa Canada or nakita mo lang sa Facebook nakapost ganito, ang daming hiring. Nakakala mo kung puro hiring, pero ang katotohanan po ay hindi ganon. So mag-isip-isip po tayo, tanungin natin ang sarili natin, ako ba ay handa na sa mga ganitong kakaharapin. So binigyan ko lang po kayo ng kaunting idea para sa magiging sistema na dadatnan nyo dito, at kung anong kahihinatnan nyo. At kung ano yung haharapin mo na dapat na magdesisyon ka. Kasi hindi po ganun kadali ang maghanap ng employer basta-basta dito sa Canada. Lalo ngayon, medyo hindi maganda yung sitwasyon or hindi ka boom na boom. Kasi nga po, inuuna lagi yung mga locals. Inuuna muna yung bakante rito. Pinupuno muna hanggang sa maubos siya. At saka pa lang sila tatanggap or pwede na sila mag-hire ng taga-ibang bansa, ng taga-ibang lugar. Ika sa Pilipinas o FW, ganyan. At kung ikaw tourist, maaaring gustuhin nila yan kasi nandito ka nila. Pero kung pagpipilian po, student at tourist, mas pinipili po nila yung student kaysa sa tourist. Kasi po ang student ay meron na siyang kaakibat na work permit. Pwede na po siya magtrabaho. Naka-state na po yun doon. Once na magkaroon ka ng study permit, meron ka na ring working permit. Okay? Pero yan ay may mga hindi sa lahat ng klase. Meron niyang mga dapat kang sundin kung alin yung mga regulasyon doon, kung alin yung dapat mong pagtrabahuhan. Okay guys, so sana nakatulong ito ng kaunti sa inyo itong sa pagtuturo, no? Shout out sa mga nagtuturo, sa malalakas ang loob. Pero ako ay nagbibigay lamang po ng kaunting idea sa inyo. Nasa sa inyo pa rin po ang decision. Okay guys, so good luck and God bless sa lahat na nag-apply. We love you all. And don't forget to share. We love you all. Love you. At Daddy Lu signing out. Busog ako.